Ito ang kasaysayan ng pinakatapat na broadcaster sa Pilipinas. Totoo ba ang sinabi ni Rosana Roses na siya ang pinakamagaling, na mas magaling pa siya kaysa kay Robin Padilla? Sino-sino ang mga naging kasintahan niya? Totoo bang natalo niya sa pagka-congressman ang pinsan ni Bongbong Marcos sa lugar kung saan makapangyarihan ang kanilang angkan? Bakit hindi na siya tumakbo ulit sa politika? Sino ang tunay na may sala sa pagkakamatay ng kanyang asawa? Kilalanin natin si Ted Filon. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Mario Teodoro Filon Etong, o mas kilala natin bilang si Ted Filon, ay ipinanganak noong May 29, 1962 sa Tacloban City, Leyte, kung saan siya lumaki at nagkaisip bago lumipat sa Manila. Bago maging sikat na broadcast journalist, ay maraming pinagdaanan si Ted sa buhay. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng manggagawa. Ikatatlo siya sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ama na si Jose Carson Etong ay isang jeepney driver na natutong magmekaniko dahil na rin sa kanyang pagtatrabaho bilang driver. At ang kanyang ina naman na si Josefina Kibilan Filon ay isang tindera ng gulay sa palengke. Ang kanyang ama ay hindi nakapag-aral na siyang nagdulot ng insecurity para dito. Tanging pangalan lamang niya ang alam niyang isulat at sa pagboto at iba pa ay thumbprint lamang ang kaya nitong pirma. Pero naging gabay daw naman nito ang kanyang ina na siyang nakapagtapos naman ng high school at nakapag-isang taon pa ng kursong secretarial sa kolehiyo. Simple ang naging pamumuhay nila habang lumalaki si Ted. Nagtutulungan ang kanyang mga magulang upang mabuhay ang kanilang pamilya. Palipat-lipat din sila sa pagitan ng Tacloban at Manila upang makipagsapalaran. Naaalala pa ni Ted nang una silang lumipat sa isang bahay sa San Dionisio sa Parañaque. Bago sila lumipat sa isang apartment, ay lupa pa daw ang sahig ng kanilang unang tinuluyan. Malinaw pa sa kanyang alaala na doon siya naglalaro ng Jolene. Ang kanyang ama naman ay nagtayo ng talyer. Natutong magmekaniko ang kanyang ama mula sa pagtatrabaho nito bilang jeepney driver na paminsan-minsan ay kinakailangang magkumpuni ng sarili nilang sasakyan. Kaya naging pamilya na rin si Ted sa mga parte ng sasakyan na siyang parati niyang nakikita sa paligid. Parati daw sinasabi ng kanyang ama na ang pangarap niya para kay Ted ay maging mekaniko. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang ama na kumuha ng kursong mechanical engineer. Isang bagay na hindi gusto ni Ted. Isang bagay na nagdudulot ng pagtatalo sa pagitan nilang mag-ama. Ayon sa isang article mula sa Anak ng Gapan blogspot, madalas daw pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang ama si Ted dahil sa kagustuhan nitong maging isang magaling na mekaniko ang kanyang anak. Ilang beses umuno lumaya si Ted kaya nagpalipat-lipat din siya ng paaralan sa suporta na rin ng kanyang ate Teresa na siyang nagbabantay kay Ted mula noong pagkabata. Sa edad na 15, habang siya ay nasa high school pa lamang, ay pinagsabay ni Ted ang pag-aaral ng high school at pagtatrabaho upang may maitulong sa mga gastusin ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw. Pinasok niya ang pagiging construction worker, room boy sa Tacloban Plaza Hotel, kung saan proud niyang sinabi na isa siya sa mga first batch ng room boy at naging waiter din siya. Natatawa naman niyang ikinuwento na nagtataka daw ang mga customer kapag dumarating ang order nilang fried chicken na tila may bawas na. Tama naman ang hinala ng mga customer dahil kinakain nila ang ilang piraso bago ihatid sa kanilang customer. Edukasyon. Isang kakatuwang adventure naman ang kwento ng edukasyon ni Ted. Sa isang interview ay inamin niyang inabot ng 11 na eskwelahan ang kanyang pinasukan bago nakapagtapos ng pag-aaral. Noong panahong iyon ay wala pang K-12 sa Pilipinas. Elementarya pa lang ay nagpalipat-lipat na siya ng eskwelahan sa pagitan ng Manila at Tacloban. Nagsimula siya sa St. Andrew's School sa Parañaque mula grade 1 hanggang grade 5 at lumipad sa Sacred Heart High School sa Tacloban kung saan siya nagtapos ng grade 6 taong 1974. Para sa high school naman ay hinikayat siya ng kanyang ate Teresa na nooy isang working student na mag-aral at magtapos sa isang magandang paaralan sa Manila. Nagsikap itong maipasok si Ted sa Kolehiyo de San Juan de Letran pero first year lamang ang kanyang natapos. Kaya ibinalik siya ng Tacloban sa Holy Infant College pero second at third year lamang ang natapos niya dito dahil siya ay nagbulakbol.
doon. Hindi naman siya sinukuan ng pamilya at ibinalik sa Manila kung saan sa wakas ay natapos na siya ng 4th year high school sa Perpetual Help College of Rizal sa Manila taong 1979. Sa kolehiyo ay muli siyang tinulungan ng kanyang ate Tess na makapasok sa letran kung saan kumuha siya ng AB Economics. Nagtrabaho siya bilang disc jockey at paminsan-minsan ay nagta-tricycle driver upang kumita ng extra. Pero sa kabila nito ay bumagsak sa kanyang mga major subjects si Ted, lalo na sa economics subject, at dahil ito ang kanyang major ay tuluyan na siyang bumagsak sa kurso. Muli siyang pinabalik sa Tacloban kung saan pumasok siya sa Divine Word University at kumuha ng kursong Mass Communication at dito na daw siya napalagay, pero hindi pa rin siya makapagtatapos dahil pagdating ng 1983 sa edad na 21 ay nagpakasal sila ni Trinidad Trina Areche. Taong 1994 pa babalik sa pag-aaral si Ted at 1996 ay gumraduate siya sa Polytechnic University of the Philippines na may kursong Bachelor of Arts in Broadcast Communication. Sa sumunod na taon ay kumuha siya ng Bachelor of Laws sa Arellano Law Foundation pero hindi na ito natapos dahil sa kanyang hectic na schedule sa trabaho. Pagsisimula sa broadcasting. Dahil ikinasal na ay kinailangan ni Ted na magtrabaho upang buhayin naman ang pamilya ng kanyang binubuo. Una siyang nakapasok sa DYPL-AM, isang local na istasyon ng radyo sa Tacloban, kung saan ang unang naging trabaho niya ay bilang driver at reporter. Paglipas ng isang taon ay na-promote siya bilang announcer at production head roles. Hinawakan niya ang posisyong ito sa loob ng 4 na taon. Ang maagang pagtatrabaho niya sa DYPL-AM ang siyang naging pundasyon upang mahasa ang kanyang on-air delivery, pagiging mapamaraan sa pagko-cover ng mga local na ipinagbibigay na balita at pamamahala sa merkado ng probinsya. Taong 1987, sa edad na 25, ay naipromote naman si Ted bilang station manager. Taong 1988 ay nakilala ni Ted ang may-ari ng DWGV-FM o 99.1 FM, isang lokal na istasyon ng radyo sa Pampanga. Inalok niya si Ted na magtrabaho para sa kanyang istasyon bilang production director habang naghahanap ng trabaho sa Manila. Nakumbinsi naman si Ted at inilipat ang kanyang mag-iina sa isang nirerentahang kwarto sa Angeles. Doon ay natutulog sila sa iisang manipis na kutsyon at halos wala pang mga kagamitan. Sa kagustuhan na mapabuti ang buhay ng kanyang mag-ina, ay ipinagpatuloy ni Ted ang paghahanap ng trabaho sa Manila kahit anong network basta ang kanyang sinabi sa sarili na kapag nabigyan siya ng break ay gagalingan niya talaga. 3 beses siyang sumubok na makapasok sa ABS-CBN. Kahit anong posisyon, basta makapasok siya bilang reporter sa TV man o radyo, ay ayos na kay Ted. Sa 4 beses ay nakausap niya si Becky Cabral, na nooy editorial manager ng news. Pinapasok siya sa loob ng compound ng ABS-CBN at namangha si Ted sa laki nito. Sa pag-interview sa kanya ni Cabral ay hindi naging sagabal na hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Ted dahil dati na itong naging station manager. Inaalok niya ang posisyon ng desk editor. Nang tanungin ni Ted ay nagulat siya na ang job description pala nito ay bilang supervisor ng reporter. Upang hindi naman daw siya mabigla ay iminungkahi ni Cabral na subukan niyang mag-obserba ng 1 linggo. Pero wala itong bayad at sinubukan naman ito ni Ted. Ginabayan din siya ng nauna ng desk editor doon. Pagkatapos ng 1 linggo ay pinagre-resign na daw siya ni Cabral upang formal na magtrabaho sa ABS-CBN. Nagpaalam si Ted sa may-ari ng DWGV-FM at sinuportahan naman siya nito. Ayon sa isang article, 2,600 ang halaga ng kauna-unahang sweldo ni Ted sa ABS-CBN. Para sa kanyang screen name naman ay ipinagamit ni Cabral kay Ted ang middle name niyang Filon, imbis na ang apelido niyang Etong dahil mas maganda ito sa pandinig. Kaya Ted Filon ang ginamit niyang screen name. Pero hindi naging madali ang pag-akyat niya sa itaas ng kanyang propesyon. Dumating ang puntong halos sa opisina na siya ng ABS tumitira bilang desk editor. Nagsisimula ang kanyang trabaho mula 4 p.m. hanggang hating gabi. Mayroon pa siyang radio show ng 2 a.m. hanggang 4 a.m. At minsan ay nagsasubstitute pa ng 4 a.m. show ng yumaong si Lito Villarosa. Paminsan-minsan, pati sa 5 to 8 a.m. show ng batikang broadcaster na si Kabayang Noli De Castro. Dahil sayang sa pamasahe at oras ay minabuti na ni Ted na sa opisina matulog. Tuwing linggo lamang siya nakakauwi sa
kanyang mag-ina. Habang nagtatrabaho ay batid ni Ted ang importansya ng edukasyon, kaya kumuha siya ng kursong Mass Communications na kanyang natapos pagdating ng 1996. Ang pagiging hectic naman ng kanyang trabaho ay ang dahilan upang hindi niya matapos ang kursong law na sunod niyang kinuha. Ang inspirasyon ni Ted na subukang umangat sa larangan ng broadcasting ay ang naging tagumpay ng kanyang propesor sa Divine Word University na si Gabby Aurelio, isa ding broadcaster na naging anchor ng Channel 9 News sa Manila. Talagang tinitingala at hinahangaan siya ng mga nagnanais na maging broadcaster sa Tacloban. Ang tumulong kay Ted na makuha ang kanyang big break ay si Kabayan Noli De Castro. Naging napakabait daw nito sa kanya at encouraging sa kanyang trabaho. Kapag absent daw si De Castro ay iginigiit niyang si Ted ang mag-sit-in para sa kanya. Naging mapagbigay din daw ito sa kanya. Ayon kay Ted, pati kurbata ko kanya at kung kasya lang sa akin Amerikana niya, siguro ipapahiram niya din yun sa akin. Bukod sa pagiging mentor nito sa kanya ay naging mabuti silang magkaibigan. Ang pinakamalaking break ni Ted sa telebisyon ay nang mag-substitute siya kay Noli De Castro upang gumawa ng live TV report ukol sa insidente ng pagkawasak ng buong coastal village dahil sa isang malaking alon sa kanyang sariling bayan sa Leyte. Ito na ang naging simula ng kanyang karera sa telebisyon. Kahit nakapasok na siya sa telebisyon ay pinanatili pa rin ng ABS ang kanyang radio programs. Naging anchor siya ng DZMM sa public service program nitong Action Ngayon. Dito nagsimula ang tambalan nila ni Corina Sanchez na agad nasundan ng TV program na Hoy Gising. Naging popular at isa sa hinahangaan ang tambalan nila ni Corina Sanchez sa programang ito. Kwento ni Corina, kahit naging anchor na si Ted ay natutulog pa rin daw ito kasama ng mga drivers sa motor pool tuwing gagabihin na para umuwi pa sa Angeles. Hanggang sa malaman daw ito ng company owner na si Gabby Lopez na pinayuhang siyang maaari siyang kumuha ng soft loan para makakuha ng bahay sa Manila upang doon mailipat ang kanyang pamilya. Ginawa naman ito ni Ted. Noong mag-umpisa daw si Ted sa ABS ay sumasideline pa din ito ng pagtitinda ng tusino upang madagdagan ang kanyang kita. Ang asawa naman niyang si Trina ay nagtitinda ng mga kagamitan pangluto. Taong 1995 ay itinalaga si Ted bilang Radio News Manager of DZMM. Marami pang na-accomplish si Ted sa larangan ng radyo at telebisyon hanggang sa isa na siya sa mga kinikilala at hinahangaang broadcaster sa Pilipinas. Umasenso na din at mas gumaan ang pamumuhay ng kanyang pamilya kasabay ng tagumpay niya sa kanyang propesyon. Nasa 45 ang bilang ng awards na kanyang natanggap para sa radyo at TV. Sa isang article mula sa Philstar na pinamagatang The Ted I Know na isinulat ni Corina Sanchez, Kunat ang nickname ni Ted. Madalas kasi nitong sabihin tuwing kaarawan niya na papakainin ko pa ba ang may mga pagkain na. Taon-taon kasi sa birthday niya ay nagpapa-feeding siya sa mga children's orphanage at tuwing babatiin ng happy birthday ay sinasabi niyang lilipas din yan. Pagbabati nila ng kanyang ama. Isa sa nagpapabigat ng damdamin ni Ted habang tinatahak ang daan paakyat sa kanyang napiling propesyon ay ang hinanakit niya sa kanyang ama. Kwento ni Ted, noong una siyang nakapagtrabaho sa istasyon ng radyo ay ibinalita niya ito sa kanyang ama. Pero hindi pa rin daw ito natuwa at hindi pa rin boto sa tinatahak niyang landas habang ang kanyang mapagmahal na ina ay naging masaya para sa kanya. Ang hindi nila pagkakasundo ay nagdulot ng pagkaipon ng sama ng loob at hinanakit niya sa kanyang ama. Pero habang tumatagal ay nagsisimula na daw ma-appreciate ng kanyang ama ang kanyang ginagawa. Dumating pa nga daw ang panahon na ipinagmamalaki na siya nito bilang anak kahit saan siya magpunta. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magkausap at magkabati ng lubos bago pumanaw ang kanyang ama ng taong 2000. Itinrik niya ito sa isang all-expense paid trip sa abroad at binilihan pa ng truck. Pinagplanuhan daw maigi ni Ted ang trip na iyon na sila lamang dalawa upang makapag-usap sila ng masinsinan. Nailabas ni Ted ang mga hinanakit niya at nagkapatawaran silang mag-ama. Pagkatapos daw nito ay naging maayos na ang kanilang relasyon. Tila isang tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Isa daw ito sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay.
buhay. Sa huli ay ipinagmamalaki niya ang kanyang ama na kahit no read no write ay nagsumikap na paaralin silang magkakapatid kahit pa sa sandaling dumana sila ng hirap at kinakailangan ding magtrabaho. Lahat sila ay mga graduate na ng kolehiyo at mga professionals na. Hanggang dito na lang, abangan sa part 2 ang kanyang mga nakarelasyon, karera sa politika at kinasangkotang kaso. Anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Ted Filon? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.